Kaibigan, alam ko isa ka rin sa mga kapatid natin dyan na gusto talagang lumago ang kanilang negosyo. So halos lahat tayo no, gusto nating lumago ang ating negosyo katulad ng sari-sari store business. Pero paano natin ito mapapalago kung itong nang nag-iisa yung ating source of income? Kung wala tayong sideline, wala tayong ibang pinagkukunan ng pera, paano natin mapalago ang ating negosyo para mabigyan natin ng magandang kinubukasan yung ating pamilya, para rin umasinso ang buhay natin? Ano kaya ang dapat natin gawin para mapalago ang ating negosyo kahit ito lang yung ating source of income? Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, napaka-importante po ng topic na ating pag-usapan, no? About po ito sa pagpapalago ng ating negosyong sari-sari store business. To be more specific, no, kung paano ba ang tatalakay natin ngayon, kung paano ba natin mapalago yung ating negosyong sari-sari store business kung ito lang yung ating source of income, kung ito lang yung nag-iisang pinagkukunan natin ng pera, wala tayong other sources of income, walang sideline, walang trabaho. So ano ba ang dapat natin gawin para mapalago po natin ito? Actually kaibigan, naisipan ko po na gawan ito ng video kasi isa po sa ating mga avid viewers, sa ating mga taga-suporta, no? Shout out sa ating kapatid na si Moraline Halidan. Moraline Halidan. Ay, sorry, hindi ko po masyado makita. Ang liit po kasi, no? Nang nakasulat. Shout out sa ating kapatid na si Moraline Halidan. Ito po ang katanungan, no? Ang problema ng ating kapatid, mga kaibigan. Babasahin po ni Ate JB. Sana po Ate JB matulungan ako ng mga vlogs mo kasi isa din akong tindera pero kahit anong gawin ko wala pa rin asenso. Siguro isa sa mga dahilan ay kaya hindi lumalago kasi lahat ng gastos namin dito ko kinukuha kasi husband ko din hindi na siya makapagtrabaho. Ayan. Sorry po, hindi maganda yung pagkabasa ko, kaibigan. Ang liit po kasi ng pagkasulat. So, ang problema ng ating kapatid, ang kanyang katanungan, no? Ito po, paano niya mapapalago ang kanyang sari-sari store business? Ito lang yung kanyang pinakukunan ng pera. Kasi yung kanyang husband, ang kanyang asawa po, no? Ang mister ng ating kapatid ay hindi na po makapagtrabaho. Ayan, so nakakalungkot, no? Nakakalungkot ang nangyayari sa ating kapatid, no? Pero huwag kayong mag-alala kapatid, ha? Walang imposible, no? Katulad ko din noon, hindi na ako lalayo pa. Noon po, isa lang yung aming source of income. Ito lang rin. Ito yung aming sari-sari store business. And to make it worse, nangutang pa ako pandagdag puhunan sa 5-6. Ayan, 5-6 ha, malaki ang interest. Pero thank you so much God, nagbunga yung aming paghirap at pagsisikap. Napalago pa rin po namin yung aming negosyo. Kahit pa, isa lang ito at wala kaming other source of income. Teka lang ha, may doan na tricycle kaibigan. Ayun kaibigan ha, napalago pa rin po namin ang aming negosyo. Thank you so much God. Kaya ikaw kapatid, huwag kang mag-alala, huwag po kayong mag-alala. Maraming paraan paano natin mapalago ang iyong negosyo. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Magtiwala kayo sa iyong sarili, lalo na sa Panginoon. So ito lang gagawin mo ha. Dapat todo sipag ka, todo disiplina sa iyong sarili. At ito mahalaga, huwag kang basta kuha ng kuha dyan yung sa iyong tindahan. Bakit ko nasabi ito? Kasi ito po yung ginagawa ko noon. No, yung bago pa lang ako nagsimula, and then yung tumigil sa pagtatrabaho yung asawa ko, ito lang yung tindahan ang aming source of income noon. Wala pa akong Pesonet Cafe kasi ngayon meron akong Pesonet Cafe. So ang ginawa ko talaga noon, kahit gaano kaliit ang binta ko or sales namin, kumukuha ako ng pera, iniipon ko po ito. Bakit ako nag-ipon? Kasi may plan po ako na magkaroon ng other source of income. Kasi minsan kahit ano ng pagsisikap natin, may umaabot talaga yung punto, yung pagkakataon na hindi na talaga sapat. Sorry to say this, kung hindi na talaga sapat ang ating source of income, yung ating tindahan, kailangan na po natin maghanap ng ibang source of income. Walang ibang paraan, no? So may mga pagkakataon na ginagawa na natin ang lahat, maliban na lang ha, except kung napakalaki ng yung tindahan or marami kang tindahan, may mga branches, or
yung tindahan mo kumikita ng 10,000 per day, at least 5,000 per day, okay na rin yun, 20,000 per day. Pero, kung maliit lang ang tindahan mo, maliit lang yung benta mo, saktong-sakto lang, pang-roll, kaunti lang yung sobra, kailangan mo talagang magkaroon ng other source of income. Prangka po si Ate JB, ha? Hindi ako I will not say na kakayanin mo yan, huwag kang mag-alala, sige lang sa pagtitinda, balang araw lalagi ang negosyo mo. Ay may pagkakataon talaga na hindi ito lalago talaga, lalo na kung ito lang yung ating source of income, kasi yung mga binta natin, yung kita rin natin, yung profit natin, magagamit natin, hindi lang sa pagkain. Yung expenses natin, bayarin sa electricity, sa ilaw, pambayad sa tubig, o diba? Mauubos yung kita or profit natin sa mga expenses. No, kasi isa lang yung ating source of income. Kaya kaibigan, dapat siguro na maghanap rin tayo ng other source of income, ng sideline. Kagaya po namin noon, nang makaipon ng pera, galing sa tindahan ko, nag-ipon, meron kasi ako alkansiya noon, hanggang ngayon meron pa rin, nag-ipon ako. And then, nang umabot ito ng 1,000, hindi pa 1,000, siguro mga 500, 600 lang. Nagtinda po ako ng ulam sa labas ng aking tindahan. Tama po ang narinig nyo. Hindi lang ako nagdedepende sa aming tindahan kasi nga yung asawa ko noon wala ng trabaho. Ayan, so, plan po niya noon magtrabaho sa abroad pero naghintay pa siya ng tawag. So, while waiting, dito muna yung asawa ko, dito yung asawa ko, tindahan lang yung aming source of income, may anak pa kami, kailangan ko talaga maghanap ng sideline. Kaya nang makaipon ako ng sapat, nagtinda ako ng ulam sa labas ng aming tindahan. Meron ako mga pictures, no? Wala na akong video, meron ako mga pictures noon na nagtitinda ako sa harap na aking tindahan. Ipapakita ko sa inyo kung mahanap ko. And then, nagtitinda rin ako ng barbecue sa gabi. Hindi gabi, mga hapon. Nagtitinda rin ako ng mga palamig. O, di ba? Marami akong ginawa, kaibigan, no? Kasi ayaw ko na isa lang ang source of income namin. Kasi alam ko mahihirapan talaga kami sa dami pa naman ng expenses, no? Yung anak namin nag-aaral, pangbaon sa school, o di ba? So kaya tayo, kaibigan, wag po tayo magdepende sa isa lang na source of income. Kung gusto nating mapalago yung ating negosyo, dapat maghanap na itong sari-sari store, dapat maghanap rin po tayo ng other source of income. Dapat 2, 3, maganda po 'yon. Kasi nga mahirap talaga yung isa lang. Again, katulad na sabi ko kanina, okay lang isa kung malaki ang tindahan natin. Kagaya ng mini-mart, grocery store, pero ito lang maliit na sari-sari store, ay makukulang talaga yung ating kita, yung ating profit. Kaya dapat maghanap tayo ng other source of income. Kaya ikaw, kapatid, dapat i-try mo rin. Dahil isaba Sorry po mga kaibigan, sinabihan ko lang yung mga bata sa labas na hindi mag-ingay. No? Wala na tayong kat-kat, hapon na. Yan, pinapawisan na sa Ate GB. Ay, hindi ko na naman na-on yung electric fan kasi nagsisave ako ng kuryente. Mahal na ng kuryente ng kaibigan. Again, kaibigan ha, walang imposible. Katulad kay Ate GB, nagtinda ako noon ng mga lutong ulam sa labas sa aking tindahan. Nagbar-barbecue ako, nagtinda ng tempura, juice, ice candy, marami. Ayan, kaya naman napalago ko yung aming negosyo na ngayon 24 years na. Kasi hindi lang ito yung pinakukunan ko ng pera, may other source of income ko. So yung iba na may expenses, hindi lang dito kinukuha sa tindahan, doon sa aking sideline. Kaya ikaw, kaibigan, maghanap ka ng sideline. No, kasi hindi talaga natin hawak yung yung ating hindi ba? So, hindi natin hawak lahat ng bagay na kung gustuhin natin makukuha natin, hindi. Minsan kulang yung nagpe-pray tayo, nagdadasal tayo sa Panginoon. Dapat kaibigan, aside from nagpe-pray tayo kay God, tayo rin po ay nagsisipag dumidiskarte. Ayan, so kulang yung dasal, no? Pag hindi tayo nagsipag at dumiskarte. Ayan kaibigan, dito na lang muna ha, kasi may mga customers na po sa tindahan. Alas 5 na po ng hapon, malapit na alas 6. Ayan, kailangan ko na tulungan si Francis sa tindahan namin. Marami na pong customers ang bumibili.
Laging kaibigan, thank you so much. Sinapos po ang dulo yung aking video. Lagi nang natin tandaan kaibigan, hindi imposible, hindi mahirap na umasin sa buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Kaya kasi sa buhay natin kaibigan, tiwala lang. And kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. And sana kaibigan, no, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po para no, para na rin sa aming kaibigan, no. So medyo nagmamaakawa ako sa inyo, no, kasi naman malaking tulong ito sa akin yung sahod, yung maliit na sahod ko sa YouTube. Kaya please don't skip the ads po. Aking kaibigan ha, kung gusto natin mapalago yung ating tindahan, dapat sipagan pa natin, maganda tayo dumaskarte, may tao ng tamang disiplina tayo sa sarili, magaling tayo humawak ng pera. Pero kung yan, kulang pa rin, siguro dapat na maghanap ka ng other source of income. Kung kulang pa rin yung pagsisikap mo, siguro time na kaibigan na maghanap ka ng other source of income para hindi maghirap ang buhay mo, para malaki ang chance na umasenso ang buhay ng iyong pamilya.